Trade at investment daw ang kabilang sa mga pangunahing pakay ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang pagbisita sa Japan. Pero kasama raw sa mga gustong mapakinggan ng mga opisyal doon ang kanyang foreign policy na laging laman ng balita kamakailan dahil sa mga pahayag ng Pangulo tungkol sa Amerika at China. Narito ang report ni Maki Pulido. Sa gitna ng lumalamig na pakikitungo ni Pangulong Duterte sa Amerika, isang mainit namang pagtanggap ang handa para kay Duterte ng Japan na isang kaalyado ng Amerika. 3 araw ang official visit ni Pangulong Duterte sa Japan, ika-6 na foreign trip niya mula ng manungkulan. Personal na inimbitahan ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe si Duterte nang magkita ang dalawa noong Setyembre sa ASEAN Summit sa Laos. Sa mga nakaraang pahayag ng ilang opisyal ng Japan, gusto raw nilang pakinggan ang Pangulo tungkol sa foreign policy nito, partikular ang mas pagpanig niya sa China sa halip na Amerika. Nailathala sa ilang pahayagan dito sa Japan ang posibilidad na mamagitan o magsilbing mediator si Prime Minister Abe sa malamig na pakikitungo ni Duterte sa Amerika. Kaalyado ng Amerika ang Japan at may US military base nga dito. Kasama ng Amerika ang Japan sa paghimok sa China na sumunod sa desisyon ng Arbitral Tribunal kaugnay ng issue sa West Philippine Sea. Sinabi na ng Malacanang na hindi pag-uusapan ng issue ng South China Sea sa official visit na ito. Mas trade and investment daw ang pakay sa biyaheng ito. Kaya sa schedule ng Pangulo may ilang events na haharap siya sa mga negosyante. May courtesy call din sa kanya ang ilang malalaking Japanese companies. Ganun pa man may mga ilang pagkakataon kung saan makakapag-usap sina Duterte at Shinzo Abe at posibleng dito raw mapag-usapan ng foreign policy ni Duterte, partikular ang pagpanig nito sa China. Isa pang highlight ng 3 araw na official visit ay ang courtesy call ni Duterte kay Japanese Emperor Akihito sa Huwebes. Maki Pulido, GMA News.